Hello, ako nga pala si Kuya Ethan, incoming second year medical student. So natapos ko yung first year med ko and gusto ko lang i-share kung paano ko na balance yung pag-workout, pag-exercise, pati pag-aaral. So yung tips ko, hindi lang siya para sa ating mga students, dear students right here, pati na rin pwede siya ma-apply to people who are adults already or older people na. So gusto ko lang i-share itong mga tips ko kasi most of all, sabi ng DOST sa naging survey nila noong 2023, 3 to 4 adolescents daw are lacking in physical activity. And mostly, nagkakaroon na lang sila ng sedentary lifestyle, lalong-lalo na nag-intensify ito nung pandemic kasi nasa bahay lang sila all day long. And with their same survey, it's not just adolescents na may physical inactivity. Nakukulangan din ng physical activity yung mga older people as well as adults themselves. And in line with this, yung sa WHO naman, nagkaroon sila ng survey stating that 80% of adolescents and 40% of adults, they do not get their required physical activity in a day. And in their guidelines, yung sa WHO naman, ano nga ba yung nararapat na physical activity or ilang minutes dapat mag-exercise yung mga adolescents natin? Sabi ng WHO, sa mga children and adolescents, they should at least do an average of 60 minutes a day of moderate to vigorous intensity ng exercise. And alam naman natin yung risk of not having any exercises at all. Kita mo naman natin na pag di tayo nag-exercise or kung mapapansin mo man yung sarili mo, ang pangat lagi ng pakiramdam mo sa sarili mo, ang lungkot mo lagi. Well, given na yun, no? Sabi ng WHO, you will have increases risk of cardiovascular diseases, CKD, o kaya yung type 2 diabetes naman. Ang daming sakit ng yun, pero pansinin mo muna yung sarili mo right now, anong nararamdaman mo. May something wrong ba? Baka kulang ka lang talaga sa paglalakad or paggagalaw. So, I have mentioned na ang dami-daming terms dyan na moderate exercise, moderate intensity, aerobic exercises, 60 to 150 minutes a day na exercise. Pero, hindi muna natin isipin yung mga technicalities na yon kasi yung gusto ko munang isuggest sa mga tao, sa mga students is first, we have to first start muna. Bago tayo makapag-progress to different variations ng mga exercises, different types of exercise, pagbubuhat, pag-gym, and so on and so forth, need mo natin mag-start o magkaroon ng progression bago tayo pumunta sa mga ganong klaseng difficulties or levels na meron yung or ginagawa ng mga ibang tao. Total, summer break ngayon, ang init-init, and gusto ko lang sabihin na mas maganda nga mag-start na right now. Kasi kapag nag-start ka right now, makapag-build up ka ng mga habits mo na may incorporate sa lifestyle mo, eventually, magiging consistent ka. Pag kunwari, nakapasok ka na sa school, hahanap-hanapin mo yan. Kasi ma-realize mo eventually on how it feels good to work out. And minsan nakakonsensya kasi pag nakapag-skip ka ng mga exercises mo eh. And anyway, sa lahat ng sasabihin ko, as much as possible, we have to create a realistic plan na pwede natin i-apply sa workout plan natin for the whole week. And before anything else pala, we have to keep in mind these 3 factors na kailangan pantay lagi. Pero need nating i-focus muna yung sleep, diet, bago makapag-plano tayo ng exercise. Need mong pinaka-importanting i-improve sa buhay mo yung quality ng sleep na kuha mo, pati yung diet mo. Pero kahit sinabi kong pantay-pantay dapat sila, pinaka-important na dati mong dapat na i-focus or ayusin sa buhay mo, yung sleep. Because yung sleep, ito yung most important recovery tool mo na mas better pa kaysa kahit anong supplements, diet na tinitake mo. Kasi sa pagtulog, doon nabibuild yung muscle mo.
dun ka nagre-recover. So hindi lang muscle yung nagre-recover or nabibuild up during your sleep. It is also your brain cells. Kasi sa pagtulog mo, or imagine mo, for the whole day, nag-aral ka, dami mong ginagawa, nagsa-cellphone ka, dami mong pinapanood, ang dami mong information yung nabuo sa utak mo. So, lahat ng yun nagbi-build up sa katawan or sa utak as toxins or mga basu-basura na need i-flush ng katawan. So, fina-flush yung mga to, flush out yung mga debris na to sa utak gamit yung pagtulog. Kasi sa pagtulog, dun nafi-filter out yung mga dumi na nasa utak mo. And dahil doon, kung hindi nga nakapag-recover yung katawan gamit yung pagtulog, naapektuhan yung both academic and athletic performance. So, angat lagi yung taong kumpleto yung tulog kaysa sa mga taong mas grabe, mas solid yung training nila, they train hard. You must also train smart, no? Dapat talaga kumpleto yung tulog with at least 7 to 8 hours according to the guidelines. Kung hindi tayo ayaw natin yung sobra or masyadong konti na tulog. So if you ask right now, Kuya Ethan, where should I start? The best exercise na sinasabi ko sa lahat ng taong nakakausap ko ganun is walking. Kaya kita mo, masaya ako na yung ibang tao challenge nila yung sarili nila to take 10k steps a day. Pero ayun nga, walking is the best exercise. And I want exercise to be treated as a lifestyle. Hindi siya dapat tinitreat as challenge lang. Kasi yung challenge lang yung parang pansamantala lang, temporary na kasi kapag ginawa mo siyang lifestyle, mahirap na siyang tanggalin sa buhay mo eh. Kasi sinanay mo na yung sarili mong ginagawa siya everyday. And because of that, consistency matters. Kapag tutulog ka, dapat everyday, kumpleto yung tulog mo. Kahit weekends man lang yan, huwag kang paypuyat. Huwag kang nagpapakapuyat. Kapag nagpupuyat ka, naapektuhan din yung quality ng sleep mo. So, hindi lang natin kasi habol yung quantity, yung quality din ng tulog. So, paano rin, going back to the sleep kanina, how would you improve your sleep? Siyempre, by improving your bed hygiene. Kailangan tulog ka ng super dark, like pitch black, wala kang makita sa dilim. Sanayin mo yung sarili mong ganon, pero kung hindi talaga kaya, natatakot ka sa dilim ganon, kinakailangan mong may ilaw. Matulog ka ng gamit yung eye mask, bili ka ng ganon, para makover yung eyes mo. Kasi yung light itself, it triggers yung what do you call this, yung ititigil nila yung katawan mo mag-produce ng melatonin. Yung melatonin, ito yung nagpapatulog sa'yo eh. And kinakailangan mo yung melatonin para makatulog ka. Melatonin, it will be produced by your the body during darkness. That pitch black talaga. And wag ka masyadong uminom ng caffeine like at least 6 hours before bedtime. So bakit ko nga ba sinuggest yung walking? Kasi it removes yung like excuse na wala akong oras eh. Masyadong mahirap, masyadong nakapagod. Kaya nga yun yung point ng walking. Hindi siya mahirap, nagagawa mo pa siya matagal. Kahit 15 minutes lang na brisk walk, it's better than doing nothing. Kasi sa bawat paglakad mo habang tumatagal, mas maraming calories yung nababurn mo. Mas madali siyang i-build as a habit. Kapag kasi nagawa mo na siya, naisip mo madali lang pala siya. Pero malaking benefits doon. By just moving around, malaking bagay na yon. Kasi isipin mo yung mga araw na hindi ka pa nakapag-exercise and then you eventually start, malaking effect na yun sa katawan mo. Mas maganda na yung blood flow and so on and so forth. So syempre, mapapaisip ka, paano kung hindi safe maglakad sa labas? Di
maglakad ka sa loob, sa university nyo. Pero syempre, there are times talaga na hindi safe sa labas. So, dito na papasok yung home exercise natin na ipapalo natin before, during, and after. And we have to note that, ba't nga ba tayo nag-workout? So, for iba, para pumayat, para gumanda, para pumogi, tumaba, maging bulky, mas lumaking katawan. Pero syempre, yung masasuggest ko, for me, no, yung sa mga reason ako, for me, kaya nag-workout ako, para maganda yung mental health ko. I want to feel good. Because working out, kung itatry mo talaga siya, it will make you feel good afterwards. Magkakaroon ka ng yung flush of dopamine na tinatawag nila, na talagang mararamdaman mo siya. Yung kasiyahan na yun, yung feeling of accomplishment na nagawa mo yung workout. And so and so forth. Para, kumbaga, kung alam mo laging rason kung ba't ka nag-workout, laging mong sasabihin sa sarili mo yun before magawin yun. Kasi the hardest part ng workout, hindi yung workout mismo, kundi before workout. Kung sa start mo man siya o hindi. Yun yung pinakamahirap gawin. Kasi once na ginawa mo na siya, ano na yun unti-unti nang sabay-sabay na it will, the rest will follow. Kumbaga, mahirap na siyang i-quit, mahirap na siyang i-stop. Kasi sabi mo, andito na rin tayo, tapusin na natin yung workout, di ba? You have to pick a consistent schedule. Siyempre, i-align mo yung schedule ng pag-workout mo sa schedule mo ng pag-aaral. Sa buong araw ng pag-aaral mo, 12 hours, siyempre, magsisiksik ka ng panibagong routine so that it would fit on your schedule itself. So, ano yung masasuggest kong time mag-workout? It's either in the morning, pagkagising mo, or after ng classes, in the evening. So, yung iba, sa gabi sila nag-workout para mag-release yung stress. Pero, ako, ayoko siyang gawin in the evening because in the evening, gusto ko, focus na lang ako sa recovery, pagtulog. Kapag kasi nag-workout in the evening, mas magising yung utak mo. Pag kasi nag-workout ka, gising na gising yung katawan mo, utak mo, ang lakas ng heart rate mo, minsan nagpapalpitate ka pa. E kapag ganun, there are times na hindi ka na makakatulog. At saka, ang taas-taas ng temperature mo. Kaya, yung masasuggest ko, before na lang ng school hours mo, like morning pagkagising. Kasi pag ganun, it's like parang nababawasan yung task mo for the day. One less thing to worry about, kumbaga. And parang malaking feeling na yung, malaking bagay na yung natapos mo na tong workout na to in the first thing in the morning. Parang yung feeling na, magkakaroon ka na feeling na winner ka na for the whole day. But you have to make sure na kapag before ka mag-workout, pagkagising mo, huwag ka munang titingin ng cellphone. Like, agad-agad mo na siyang gawin. Huwag ka na papadistract sa ibang bagay. And you have to also keep it short and simple. Kung titignan nyo yung mga workouts in the internet, gagawa man lang kayo. Ganon. Kita mo, ang daming exercise dyan. Ang haba-haba pa ng iba. Pero yung masasuggest kong workout na yung gagawin nyo, yung magagawa nyo siya consistently, yung madaling exercises. Yung basic exercises suggest push-ups, squats, and even pull-ups. And you don't have to work out na very long, yung mga isang oras. Ako kasi, about isang araw, umabot lang ng less than 20 minutes yung pag-workout ko. Ganun ko dinidesign yung mga workouts ko. And you have to choose a training split. Yung training split usually, ginagawa ng mga tao, upper body, upper lower body, full body. Pero ako fina-follow ko, push-pull legs. So Monday, push workouts. Tuesday, pull workout. Wednesday, leg workout. Tas ulit-ulit na lang yun. Tas yung rest day ko, lagi kang may rest day is Sunday. And yun din yung time na buong araw ako nag-aaral.
Simba ako ng umaga, tapos mag-aaral na ako buong araw nun. And in my next video siguro, i-share ko kung ano yung workout routine ko para in case na gusto mo siyang i-follow ganun or copy. Pero for now, mas maganda workout, no? And you have to always remember you have to warm up so that ma-protect mo yung sarili mo from injury. So ano yung warm-ups usually? Isometrics like rotations, dynamic stretching. Kasi yung iba, static stretching lang. You have to differentiate static and dynamic stretching. Dynamic stretching halos ginagawa dapat before workouts and after workouts. Static stretching para mas gumanda yung blood flow pang recover ng mga muscles mo, nagamit ng muscles. And yung type of workout, ma-recommend ko mostly strength training. Kung like gusto mo na mag-progress from walking, strength training talaga. Hindi ko ma-recommend yung mga circuit training o yung mga ginagawa sa CrossFit. Yung mas maganda gawin mo muna, yun nga, walking, o kaya kung gusto mo progress, strength training, o kaya sports. Nakalimutan ko na, sports. Kung gumagawa ka ng sports, ganun, maganda na rin gawin mo. Yun na lang yung gawin mo. And during your workouts pala, pinoproblema din natin mostly, di ba, yung oras. So, wag ka nang papadistract. Wag mo na sayangin yung oras mo sa, sa buong oras na ginagawa mo pag-workout. You have to stay off your phone. Wag kang papadistract nga. Wag kang nagdo-doom scroll. Wag kang nagbubukas ng TikTok. And dahil nga you have to stay off your phone, wag mo i-depend yung sarili mo entirely on music para ma-motivate ka. Kasi imagine mo, yung oras na nasasayang mo sa paghahanap ng music para lang makapag-workout ka. And at the same time, it also builds yung discipline na kinakailangan mo tuwing studies. And in the long run, kumbaga, it will benefit you, yung discipline na yon, na don't have to depend on music. Kasi papansin mo, yung mga students ngayon, kinakailangan mo na nilang makinig ng music para gumawa ng homeworks, mag-review. Parang hindi na nila kaya mag-stay lang sa silence. Siguro kung super ingay ganun, pwede ka naman mag-music. Pero I advise na you should stay away from your phone. Focus ka sa workout mo. Para in the future, you will have to you will eventually think yourself na nakapag-focus ka dito, natapos mo siya, na walang distractions, and less time mo siya matatapos yung pag-workout mo. So yun nga, even though I said na you have to stay off your phone, you can actually as much as possible talaga stay off your phone. Pero meron ka kasi nang madadownload na apps na you can track your sets, repetitions na ginagawa mo, weights. Ako ginagamit ko yung Heavy app, Heavy, H-E-V-Y, para matrack ko yung progress ko. Yung ginagawa ko, dinadownload ko siya sa isang phone ko. So instead of using my main phone, kung yung sa maraming, yung isang phone ko kasi marami siyang social media, so on so forth, yung ginagamit ko pang track yung sa kong phone, wala siyang ganong apps, lumang phone siya eh. So doon ko tinatrack yung sets and repetitions ko and weights ko para mas maganda yung progression na mas na-monitor ko and mas ikita ko kung nag-improve ba ako. So after yung workout proper, you can actually ma-feel yung dopamine rush. You will feel good, magmo-motivate ka to do everything else. And after kasi mag-workout, meron tayong tinatawag na BDNF, nare-release yun tuwing nag-exercise ka. Kumari, tumakbo ka, tapos mo yun, tumakbo ka, nagbuhat ka ng weights, naglakad ka. Yung BDNF na yun, it will help you, or rather, it will help your brain consolidate yung information na binibigay sa'yo. So, papansin mo, ang bilis mo makapag-memorize, ang talas ng utak mo, wala kang ka-brain fog. Yun, yung BDNF yun, galing sa workout yun. Kaya, sinuggest ko rin na you can work out after, you can study na after workout, or you can work out in the morning para for the whole day, maganda yung feeling mo, di ba? And you have to also prioritize recovery
you have to rehydrate. Kasi you are sweating during workouts. Ngayon, ang init-init ng katawan. Init-init ng panahon. Ngayon, ang init-init ng panahon. Rehydrate ka. Sa sweat mo, hindi lang tubig yung nawawala sa'yo, kundi electrolytes such as potassium, sodium, so and so forth na electrolyte. Kaya, suggest ko rin na gawin mo after ka mag-workout. Yung minom ka ng Pocari Sweat, Gatorade, o mas maganda, mas makakamura. Mas maganda, salt water. Gaganda yung pakiramdam mo. Huwag lang pure tubig. So, kung sa final thoughts ko naman, pare, this is the time, kung naghahanap ka ng sign of workout, this is it. Kung may binabalak man kayo ng pag-gym ng mga kaibigan mo, go for it. Ayusin mo yung buhay mo, ayusin mo yung sleep mo. Even though summer ngayon, it doesn't, hindi siya excuse para sirain yung buhay mo, magpakapuyat ka. And you have more than 12 hours a day para mag-decide kung paano mo ayusin yung buhay mo. Like that. Ang daming ways para mag-exercise. And siguro sa next videos ko, i-explain ko yung different exercises that we can do. Sinashare ko lang kung paano lang siya i-balance right now. You have to take it as something na ito yung priority ko for my life right now. Kasi tatlo lang naman yung need nating isipin para mabuhay na maganda, yung diet talaga, diet, sleep, and exercise. Sa isipin lang, for once, isipin muna din natin yung sarili natin. Are we really feeling well? I-try mo muna, bago ka, and i-try mo muna, and tingnan mo kung gaano siya kaganda sa sa pakiramdam mo. And with all that, I hope this video helps you. And this is Kuya Ethan. Let's see, I'll see you guys for the next video.